Hindi maaaring tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng pagtaas ng kuryente at petrolyo. Ayon sa Department of Trade and Industry, umiiral pa rin kasi ang price freeze dahil nasa state of calamity pa rin ang buong bansa, bunsod ng pananalasa ng bagyong Yolanda. May news to go si Bam Alegre. Kuryente at petrolyo, dalawa sa may pinakamahalagang papel sa produksyon. Kaya naman tuwing tumataas ang presyo ng kuryente at krudo, pangamba ng marami sa atin, sunod na magtataasan ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bagay na sakit ng ulo para sa nakararaming sapat lang ang kita sa pang-araw-araw. Pero paalala ng Department of Trade and Industry, hindi pwede magtaas ng presyo ang mga manufacturer. Nasa state of calamity pa rin daw ang buong bansa dahil sa malaking pinsalang idinulot ng bagyong Yolanda. State of national calamity tayo, buong Pilipinas, unless sooner lifted by the President, wala pong gagalaw na presyo po ng basic goods at mga basic necessities. Dahil sa price freeze, mahigpit pa rin babantayan ng ahensya ang presyo ng mga bilihin, lalo pat panahon na ng pamimili para sa Pasko. Bago pa man pumatak ang Disyembre, naglabas na ang DTI ng listahan ng suggested retail price para sa Noche Buena items. Na-observe po namin na ang mga presyo sa mga grocery at supermarket halos dumidikit na po sa SRP, no? At yun po ang ating dapat bantayan sapagkat ang mga presyo po ay hindi dapat lumampas sa suggested retail prices. Pero hindi man tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, ang dagdag singil pa lang daw ng Meralco, mabigat ng pasanin. Kaya naman kahapon, hindi na itago ng mga militanteng grupo ang galit sa pinakamalaking dagdag singil ng Meralco. Ang pagdinig ng House Committee on Energy kaugnay ng power rate hike, sinabayan nila ng protesta. Hirit ng mga militante, ibalik muna ng Meralco ang bilyon-bilyong pisong dapat nitong i-refund sa mga consumer bago magdagdag singil. Pag nag-increase, automatic recovery ang pamamaraan no? Pero pag kailangan mo nang magbaba ng singil, kunyari yung mga refund, yung mga rollback, katakot-takot na legal proceedings ang nangyayari, gagapangin mo talaga pahirapan bago maibaba ang singil. Matatanda ang ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa Power Assets and Liabilities Management o PSAM na namamahala sa Napocor na ibalik ang sobrang singil sa Meralco sa line loss. Ito ang kuryenteng nawala mula sa mga power generator papunta sa mga distributor gaya ng Meralco. Na-double charge kasi ng PSAM at Wholesale Electricity Spot Market o WESM ang Meralco sa line loss. Kaya na-double charge din ng Meralco ang mga customer nila. Bam Alegre, GMA News.